والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. The dedication has been recorded by applied for session here by our brother Sheikh Abdul Latif. Ang babasahin ko dito, brother, yung Surah Baqarah, chapter 2, verse 255. Kasi ang magiging concept natin ngayon, yung muna isi-issue, ang subject natin is about Allah, subhanahu wa ta'ala. God, capital G. There is no God but He, La ilaha illallah, the living, nor slumber and faith Him, nor sleep. His are all things in the heavens and on earth. Who then can intercede in His presence except as He permitted? He knoweth what appeareth to His creature as before or after or behind them, nor shall they compass all of His knowledge except as He willeth. His throne do extend over the heavens and the earth, and He filleth no fatigue in guarding and preserving them, for He is the Most High, the Supreme in glory. Alam niyo mga brothers, isa sa mga concept ng monotheism, yung pagiging isa ng God, Allah subhanahu wa ta'ala, is that God directly tells us, sinabi sa atin ng God Almighty, kung ano yung kanyang mga asma wa sifat, o yung kanyang mga pangalan, o yung kanyang mga attributes, yung mga katangian ng Diyos. Bilang mga Muslim, hindi tayo pwede magbigay ng katangian sa Diyos na nanggagaling sa ating sarili lamang. Ang Diyos mismo, God Almighty, ang nagsasabi kung ano ang kanyang mga attributes, kung ano ang kanyang mga katangian. Although mababasa natin kung minsan sa Quran na ang Diyos ay galit sa mga disbelievers. Pero hindi natin pwedeng ipangalan ang pangalan na God is anger. Kasi God Almighty subhanahu wa ta'ala, hindi niya binigay sa kanyang sarili ang pangalan is anger. Although nagagalit siya sa kanyang mga nilikha na disbelievers. Ito ang sinasabi, Diyos, capital G, God. There is no God but He. Wala nang iba pang Diyos, small g, liban sa Kanya. Siya ang buhay. The self-subsisting, ang may sariling pinagkukunan. Eternal, ang walang hanggan. No slumber can place Him, nor sleep. Walang pagkaidlip o pagkaantok ang makapananaig sa Kanya. Sa Kanya lahat ang mga bagay sa mga kalangitan at sa kalupaan. Sino kaya ang nakapamamagitan sa Kanya libang Kanyang pahintulutan? Batid niya kung ano ang nasa Kanyang mga nilikha sa harap, sa talikuran at sa karaniyon. At gayon din naman hindi sila makapaglilirit ng anumang kaalaman malibang Kanyang pahintulutan. Maligam salam. At ang Kanyang kaharian ay umahangga sa mga dulo ng kalupaan at kalangitan, at siya ay hindi nakadarama ng pagkapagod o pagbabantay sa mga ito, sapagkat siya ang pinakamataas, ang kataas-taasan, ang kaluwalhatian. Ito ang concept na ilan lamang sa mga ibinigay ng God Almighty sa Kanyang sarili. Maliban doon, bilang isang Muslim na manasiisip natin, hindi tayo magbibigay ng iba pang pangalan na hindi niya ibinigay. Eh, hindi naman ang Prophet Muhammad, peace be upon him, nagbibigay din siya ng mga pangalan
Kaya yung pangalan ng Diyos, halimbawa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasalitan, ginagamit natin yung mga pangalan sa mga tao. Ang ibig sabihin, merciful, beneficent, maawain, mahabagin. Pero hindi natin pwedeng gamitin ang pangalan sa infinite, sa definite form. Sasabihin natin sa isang tao na ang pangalan niya Ar-Rahim, Ar-Rahman. Hindi natin pwedeng ibigay yung pangalan ng isang tao. Minsan may matipinig tayo ang pangalan niya Ar-Rasidaw, Al-Latif. Hindi natin pwedeng ibigay. Kasi pangalan niya ng Diyos. Ngayon, kung gusto mo ibigay ang pangalan ng God sa isang tao, kailangan lalagyan mo ng salitang Abd. The slave. Ang alipin ng Panginoon na pinakamahabagin. Ar-Rahman is mahabagin. Kaya lalagyan mo ng Abdurrahman. Ibig sabihin, the slave of God most merciful. Ngayon, kung sasabihin mo lang yung definite form na Ar-Rahman, there is no Ar-Rahman in this world except God, Allah, the Creator. Merong mga tao na nagpapangalan sa kanilang sarili, Abd-Rasul. Rasul means messenger. Ngayon, pag sinabi mo Abd-Rasul, the slave of the messenger, hindi natin pwedeng bibigay ang ganitong pangalan kasi lumalabas na tayo alipin ng isang messenger. Hindi tayo dapat maging isang alipin ng isang messenger like Prophet Muhammad, kundi dapat tayo maging alipin lamang ng God Almighty. Meron nagsasabing Abdul Nabi. Hindi natin pwedeng pangalan ng ating sariling Abdul Nabi kasi yung Nabi means the prophet. Meaning to say we are a slave of the prophet. No. We are only a slave of one God Almighty, the Creator. Ngayon, dapat yung malaman mga brothers, kung dahil nakaka-encounter kuminsan ng mga Christian brothers, na ang common communication nila na ang Islam is only for the Arab. At Islam, sabi nila, make Arab great. Hindi yun tama kasi dahil ang Islam hindi lamang para sa Arab people. Although ang Quran natin, binigay ng God Almighty revelation to the Arabic language, hindi natin dapat sabihin na ito for the Arab. Alam niyo, ang salitang Arabic is not only a language for the Arab or here in the Middle East. The Arabic language is the language of all Muslims. Ito ang language natin lahat, itong Arabic. Kaya every Muslim, kailangan sa atin at least mag-aaral tayo ng salitang Arabic. Because ito ang ating password to know our brother all over the world. Napakahalaga na alam natin ang Arabic kasi unang-una, nire-reveal ng God Almighty ang kanyang revelation. At pangalawa, meron tayong tinatawag na unity. Kaya tinatawag ang Islam isang ummah, one brotherhood, we understand each other. Halimbawa, sa dasal natin, Arabic ang ginagamit. At kahit sinong Muslim, kung alam niya ang dasal sa Arabic, ay makakasunod siya. Kung halimbawa, ang dasal ng mga Muslim, iba-iba, dito makasunod, magkakaroon tayo ng hirap sa pag-worship. Kung halimbawa, nagpunta tayo sa Makkah for pilgrimage, ang dasal ko, alam ko, sa Pilipino, ang dasal ng Turkey, sa language nila, ang dasal ng China, sa Chinese language, ano nangyayari sa Israel sa Makkah? Kung merong imam na maglilid ng prayer sa Arabic, makakasunod kaya tayo. Hindi tayo nakakasunod. This is the beauty that we have one language in prayer. Kung halimbawa napunta ako sa Russia, nabutan ako ng sala. Paano kung malalaman ng tayo ng sala kung hindi ko alam? Asyhadu an la ilaha illallah, kung iba ang kanilang adhan. Kung halimbawa tumatawag ko ng time for prayer in the Russian language, how?
paano natin malalaan na tayo na pala for prayer? Pag sunod mo ngayon sa dasal, hindi mo alam kung nag-ulit tayo ng iman ng Surah Al-Fatiha o Surah An-Nas. Kaya mahalaga na makakaalam tayo na salitang Arabic. Halimbawa sa atin ang Greek ng mga Muslim, pag tayo nagbabatihan, Assalamualaikum. Ngayon, kung natin alam ang Arabic na Assalamualaikum, o kaya ang mga Indonesia, hindi nila alam ang salitang Assalamualaikum. Pagpunta natin sa Indonesia, sunagin natin, Assalamualaikum, brother. Baka magalit ko siya, baka sabihin niya, minumura mo siya. Kaya, important na we have our own language. This is the unity of the Muslims. Una kahit saan kayo abutan na lugar, makakasunod kayo sa dasal at malalaan ninyo ang mga lingwahe ng isang Muslim. Ngayon, ang dapat natin malaman din yung concept natin ng religion. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa Quran, na ang Islam ay ang din. Din in Arabic, translated roughly as religion. Kasi pag sinabi mong religion, ang kakahulugan natin, yung mga method or way ng pag-worship, depende sa ating pananampalataya. Yung mga tinatawag na ismo, may Budhismo, may Kristyanismo, may Confucianismo, may Hinduismo. Meron silang pamamaraan ng mga ritual ng pagsamba na para sa kanilang pananampalataya. Iba-iba. Matatawag din natin na religion yung communismo, communism. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, katulad ng mga tao sa China o kaya sa Russia, meron silang form na pamaraan ng pamumuhay na tinatawag natin komunismo. Matatawag din natin yan na religion. Meron silang mga faith na pinagbabatayan. Meron silang mga standard, meron mga kategorya ng kanilang pamumuhay. Matatawag din natin religion yung kapitalismo. Yung mga tao na nagpapakayaman na hindi sinusukad yung pagbabahagi ng mga tamang kayamanan. Yung kapitalismo, lalo na prevalent yan sa West. The mighty got everything. Habang mayaman ka, lalo kang mayaman. Yung mga mahirap, habang mahirap ka, lalo kang nababaw sa utang. Because of capitalism. It's a form also of religion. Ngayon, yung ating pananampalataya, ang Islam, is not really a religion. We call it din, translated roughly as religion. Bakit tinatawag na din ang Islam? Sapagkat ang din, yun ang tinatawag na way of life. Ayan ang patakaran ng buhay, panuntunan ng buhay, pamamaraan ng buhay. Without din, kung wala tayo ng din, hindi tayo nakakarating ng ganap sa ating Panginoon. Kasi yung din, yan ang naghahatid sa atin upang makarating tayo sa ating Panginoon. Way of life. Maliban sa way of life na ito, hindi tayo maaaring sumunod sa ibang way of life. Whatever God tells us, whatever Prophet tells us, we must obey. And this is very true in a true Islamic country. Kasi sa panahon na wala na yung talaga true Islamic country. Meron tayong tinatawag ng mga Muslim country, pero yung 100% Islamic country na sinayo ng Holy Prophet, peace be upon him, sa Medina, wala na yun. Kasi bakit tinatawag na way of life? Kasi sabi ng Allah sa Quran, this is a living constitution. Makikita na natin lahat dito ang pamamaraan na kakailangan natin upang tayo mabuhay at makarating sa ating lumikha. Dito sa Quran, binabanggit ang lahat ng bagay na kaakibat ng ating buhay. Tinatawag natin social pressure. The form of worship.
Binabanggit dito yung economical balance natin. Binabanggit dito yung mga political things dito sa Quran. Binabanggit dito rin yung mga physiological things dito sa Quran. Lahat ng basis na gagawin natin sa ating buhay, tinatawag natin din. Halimbawa, sa isang pamumuhay natin, mayroon tayong mga basihang paniniwala na hindi natin matatalikuran. Hindi tayo iba sectarian. Hindi katulad ng relihiyon ng mga Kristiyano, yun ang tinatawag natin secular. Yung mga tinatawag na sectarian, hiwalay ang gobyerno sa simbahan. Bakit ganon? Kasi ang pinagbatayan ng mga Kristiyano, yung sinabi ni Jesus Christ na ang kay sa Diyos ay sa Diyos at ang kay Cesar ay kay Cesar. Bumuwis ang sa Diyos ay Diyos at bumuwis sa kay Cesar. Divided. Yun ang pinagbatayan ng mga Kristiyano. So, iba ang gobyerno, iba ang simbahan. So, sabi ngayon ng gobyerno, sabi ngayon ng simbahan, bawal niya ang maglaglag ng buhay sa sinapupunan. It's a sin, isang kasalanan sa simbahan na ilaglag mo yung buhay sa sinapupunan. And this is prevalent in Europe. Ngayon yun naman, government side, sabi naman niya, mag-control tayo ng population, magtayo tayo ng population control center. So, opposing side dyan. Gusto ng simbahan, huwag mag-control ng population, sabi ng gobyerno, mag-control. So, nagpo-conflict. Family planning, mayroong mga appeal, may mga condo, may mga litigation, may mga bisectomy. So, conflict yan. Sa Islam, we do not have this conflict. So, sabi halimbawa ng simbahan, huwag kayong magsugal, bawal. Huwag kayong maglasing, bawal. Pag nagdadasal tayo, halimbawa, when we are Christian, nagpunta tayo sa simbahan, nagsasermo ng pare, sabi, huwag kayong magdasal, ay huwag kayong magsugal, huwag kayong maglasing. Tama, magandang aral. Ngunit paglabas mo ng simbahan, makikita mo yung mga may pasugalan. May casino, may mga beer house, may mga cabaret. Conflict yan eh. Pinipilit mong maging mabuti sa iyong sarili, pero paglabas mo nandiyan ang tukto. So, conflict. Iba ang patakaran ng gobyerno. Sabi ng simbahan, bawal ang maglasin. Ang gobyerno magbibigay ng mga permit para magpatayo ng pabrika ng alak. Ang San Miguel Corporation, ang La Tundencia. Conflict inside. So, sabi ng simbahan, do not commit adultery. Sabi nga ni Jesus Christ is Japan, whoever on you who look with lust at a woman that already committed adultery in his heart. Sino man sa atin na tumingin na may pagnanasa sa isang babae na nagkakasala ng pangangalo niya sa ating puso. Ngayon, mabuting aral, pero paglabas natin ng simbahan, nandiyan ang tukso, may mga agogo dancer, may mga kabaret, may mga disco house, nakalantad lahat ng body ng mga babae. Conflicting side, what is to God, and what is to Caesar, is to Caesar. Conflicting side, but not in Islam, because of the deed. Because of the deed. Kasi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, bawal ang kamro, bawal ang mga intoxicants, bawal ang mga drinking, liquor. So, under the Islamic state, like here in Saudi Arabia, meron ba kayo nakikita ng pabrika ng alak? Wala. Kasi ang din natin ay nasa Quran. Iba ang purpose ng ating religion. Religion is a way of life. Sabi ng Allah sa Quran, do not commit adultery. So, meron ba kayo nakikita dito sa anong mga Islamic state na mga birha, na mga kabaret, mga agogo dancer? Wala. Hindi natin pinapayagan kasi whatever, ano yung batas ng ating Panginoon, ng ating Allah,
siya rin dapat naging batas sa lupa. Hindi tayo pwede mag-conflict. So, yan ang sinatawag natin ng way of life kasi although sasabihin ng iba, nasa katao na lang yan. Kahit paano merong mga inumin dyan, kahit may mga kabarit dyan. Kung talagang ikaw ay may control sa sarili mo, dahil hindi ka magkakasala.